Paano kung may isang araw na kayang baguhin ang buong buhay mo? Gemini, ang universo ay pumili ng petsang Agosto 28 para sa iyo lamang. Sa araw na ito, may isang nakatagong pintuan na magbubukas, dala ang pera, pag-ibig, o kasagutang matagal mo nang hinihintay. Marami ang hindi pinapansin ang mga senyales, kaya hindi nila nakukuha ang kanilang himala. Pero ikaw, hindi ka kabilang sa kanila kung tatapusin mong panoorin ang video na ito. May malaking darating. At hindi lang ito basta swerte, ito ay gantimpalang pangkosmos para sa mga handa. Gemini, huwag kang mag-scroll palayo. Baka ito na ang sandaling magpabago sa buong takbo ng buhay mo. Handa ka na bang tanggapin ito? Gemini, naramdaman mo na, hindi ba? Ang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang biglaang mga panaginip. Ang pakiramdam na may malaki talagang paparating, pero hindi mo maipaliwanag kung bakit. Hindi iyon basta-basta. Iyan ang universo na bumubulong sa'yo. At ang petsang ito ay hindi rin aksidente, Agosto 28 ang araw na ang lahat ay umaayon. Ang iyong ruling planet na si Mercury ay nakikipag-usap sa kalangitan. Ang puso mo ay kumakausap sa hinaharap. At ito ang cosmic window na matagal mo nang hinihintay. Sa paniniwalang Pilipino, ang tamang oras ay sagrado. At kapag may portal na nagbubukas na tulad nito, kahit ang pinakamahina mong hiling ay maririnig ng malakas ng universo. Pero kung alam mo lamang kung ano ang dapat gawin. Ang videong ito ang magiging gabay mo, hakbang-hakbang, kung paano maghanda, anong mga palatandaan ang dapat abangan, at anong mga biyaya ang naghihintay. Huwag mong baliwalain ang mensaheng ito, Gemini. Dahil ang sandaling ito baka hindi na muling dumating. Iyan ay kosmikong pagkakaayon. Gemini, pinamumunuan ka ni Mercury, ang planeta ng komunikasyon, ideya, tamang tiyempo, at galaw. Kapag si Mercury ay umayon sa mga tiyak na puwersang kosmiko, bumubukas ang isang bihirang portal, isang banal na sandali kung kailan mas pinapakinggan ng universo, mas mabilis ang pagdaloy ng mga hiling, at mas mabilis magkatotoo ang mga intensyon sa totoong buhay. At yan mismo ang mangyayari sa Agosto 28. Sa araw na ito, si Mercury ay makikipag-ugnay sa buwan na mag-a-activate sa emosyonal at espiritual na sentro ng iyong zodiac energy. Hindi lang ito basta astrolohiya, ito ay isang panawagan mula sa banal na pinagmulan. Isang mensahe na ipinararating sa pamamagitan ng panaginip, pakiramdam sa sikmura, at mga senyales na tila aksidente pero tumatama sa puso. Maaaring makakita ka ng paru-paro, paulit-ulit na numerong gaya ng 828, o may estrangherong magsasabi ng isang bagay na biglang tatama sa iyong kaluluwa. Sa espiritual na tradisyong Pilipino, ito ay tinatawag na kutob, ang pakiramdam na alam mo kahit hindi mo alam kung bakit. Pero ano nga ba ang nagpapa-espesyal sa Agosto 28? Ito ang pagsasara ng isang cosmic cycle. Isang siklo na nagsimula ilang buwan na ang nakalipas, noong una mong naramdaman na parang nawawala ka sa landas, na stuck, o naghahangad ng pagbabago. Ngayon, ang siklong iyon ay aabot na sa tugatog. Binibigyan ka ng universo ng pagkakataon, isara ang isang lumang pintuan, o lumakad sa panibagong daan. Pero hindi ka pipilitin. Ikaw ang kailangang pumili. Marami ang hindi natatanggap ang kanilang biyaya, hindi dahil hindi iyon para sa kanila, kundi dahil hindi sila kumilos sa tamang oras. Ngayon ang oras mo, Gemini. Ang vibration ng araw na ito ay konektado sa iyong elemento, hangin. At ang hangin ay sumasagisag ng galaw, pagbabago, at kaisipan. Ang mga iniisip mo ay may kapangyarihan sa Agosto 28, ang iniisip mo, ina-attract mo. Ang pinaniniwalaan mo, nagsisimula ng matanggap. Kaya napakahalagang ihanda ang iyong isipan, linisin ang iyong paligid, at itakda ang iyong layunin ng malinaw. Maging si Baba Vanga, ang bulag na mistikong kilala sa kanyang nakakakilabot na mga hula, ay minsang nagsabi. Darating ang araw na ang mga ipinanganak sa ilalim ng tanda ng kambal ay magsasalita, at ang langit ay sasagot. Marami ang naniniwala na ito ay patungkol sa isang pagbabagong enerhiya, tulad ng mangyayari ngayon. At alam mo ba kung ano ang mas makapangyarihan pa? Ang katotohanang ang araw na ito ay hindi nangangailangan ng malaking paghahanda o magastos na ritual. Hindi pera ang hinihingi ng universo, kundi ang iyong paniniwala, ang iyong pag-ayon, at ang iyong kahandaang tumanggap. Kahit nasaan ka man, sa Pilipinas man o saan mang panig ng mundo, makararating sa iyo ang enerhiya, basta't bukas ang puso mo. Kaya Gemini, kung matagal mo nang hinahangad ang isang pangalawang pagkakataon sa pag-ibig,
Isang senyales tungkol sa iyong karera. O isang biyayang makaputol sa paulit-ulit na problemang pinansyal. Maaaring ang Agosto 28 na ang simula ng pagbabagong yan. Pero kailangan mong maging handa. Paano maghahanda, ni Gemini? Gemini, ngayong nauunawaan mo na ang kapangyarihan ng Agosto 28 at kung paano umaayon ang mga kosmikong puwersa para sa iyo, ang susunod na tanong ay ito, paano ka maghahanda upang matanggap ang biyayang nakalaan para sa iyo? Dahil kahit perpekto ang pag-aayos ng mga bituin, kung hindi bukas ang iyong enerhiya, maaaring mamiss mo ang mismong biyayang matagal mo nang ipinagdarasal. Hakbang 1, linisin din iyong enerhiya di kapaligiran. Bago dumating ang Agosto 28, simulan mo nang tanggalin ang lumang enerhiya sa paligid mo. Sa tradisyong Pilipino, tinatawag itong paglilinis. Simple lang ito. Punasan ang iyong pintuan gamit ang tubig na may asin. Magsindi ng insenso o dahon ng laurel upang palayasin ang negatibong enerhiya. Buksan ang mga bintana para pumasok ang sariwang hangin at liwanag. Hindi lang ito pisikal na paglilinis, ito ay espiritual. Para mo nang sinasabing, handa na akong tumanggap ng bago. Kahit ang simpleng pagwawalis sa umaga habang nagdarasal ay maaaring magbukas ng enerhiyang daan para sa biyaya. Hakbang 2, itakda bendi iyong intensyon, malinaw iti totoo. Sa gabi ng Agosto 27, isulat ang isang bagay na tunay mong ninanais. Isa lang. Huwag listahan ng maraming hiling, ituon ang buong enerhiya sa isa. Gamit ang malinis na papel, magsindi ng puting kandila kung mayroon ka, at simulan ang iyong sulat sa ganitong paraan. Sa Agosto 28, hinahayaan kong dalhin ako ng universo sari. Ituloy mo ito mula sa iyong puso. Pagkatapos, tiklupin ang papel ng 3 beses at ilagay ito sa ilalim ng iyong unan. Matulog ka na may dalang layunin dahil ang panaginip mo ang magiging tulay patungo sa espiritual na mundo. Hakbang 3, gumising bago sumikat lende araw ese Agosto 28. Ito ay napakamakapangyarihan, Gemini. Sa araw na yon, bago sumikat ang araw, lumabas ka o pumunta malapit sa bintana. Huminga ng malalim at bigkasin ng marahan ang iyong hangarin. Kahit bulong lang. Sabihin mo, Universo, ako si Gemini. Nakikinig ako. Handa akong tumanggap. Handa akong magbago. Damdamin mo ito sa iyong dibdib. Sabihin ito na parang pangako. Pagkatapos, manahimik ng ilang sandali. Makinig. Magtiwala. Hakbang 4, magdala ng simbolikong bagay ay buong araw. Sa kulturang Pilipino, ang mga agimat o simbolo ay may dalang kahulugan. Sa Agosto 28, magdala ng isang bagay na sumasagisag ng swerte o ng iyong intensyon. Narito ang ilang simpleng opsyon. Isang maliit na barya na naibilad sa sinag ng araw. Clear quartz o rose quartz na bato. Isang munting papel na may nakasulat na hangarin, tiklopin at itago sa pitaka. Huwag mo itong ipagkalat. Hayaan mong ito ay maging lihim mong koneksyon sa universo. Hakbang 5, magpasalamat bago matulog. Kapag natapos na ang araw, kahit ano pa ang nangyari, tapusin mo ito sa pamamagitan ng pagbulong ng Salamat, Universo. Nagtitiwala ako sa iyong tamang tiyempo. Ang munting pagkilos na ito ng pananampalataya ay nagsasara ng buong enerhiyang siklo. Gemini, ang universo ay tumutugon hindi lang sa mga ritual, kundi sa enerhiya. At ang enerhiya ay nagsisimula sa intensyon. Kung bukas ang puso mo, malinaw ang isipan mo, at nakaaligin ang kaluluwa mo, kahit ang pinakamahina mong panalangin ay pwedeng marinig sa mga bituin. Maghanda na may pag-ibig. Maghanda na may paniniwala. Dahil ang darating ay nasa biyahe na papunta sa'yo. LA palatanda ang dapat abangan. Gemini, pagkatapos mong itakda ang iyong intensyon at gawin ang mga paghahanda, ang susunod mong tungkulin ay maging mulat. Dahil ang universo ay hindi laging sumisigaw, madalas itong bumubulong. At ang mga bulong na ito ay lumalabas sa anyo ng mga senyales, simbolo, at synchronicities. Lalo na habang papalapit ang Agosto 28, lalakas ang enerhiya at maaaring may mga senyales na lilitaw upang kumpirmahin. Malapit na ang panahon mo. Pero tanging ang mga gising at bukas ang espiritu ang makakakita sa mga ito. Paulit-ulit din lead numero, 111, 828, 333.
Kung paulit-ulit mong nakikita ang mga numerong ito sa iyong cellphone, resibo, plaka, o orasan, huwag mo itong baliwalain. 111 ay senyales ng pagkakaayon ng isipan, puso, at espiritu. 828 ay direkta ng tumutukoy sa Agosto 28, kumpirmasyon na nasa tamang landas ka. 333 ay palatandaan na ang iyong mga espiritual na gabay ay kasama mo. Gemini, hindi ito aksidente. Ipinapahiwatig nito na tumutugma na ang iyong enerhiya sa agos ng universo. 2. Leg paru-paro o puting bunting. Ang makita ang paru-paro, lalo na kung dilaw o puti, ay tanda ng pagbabagong malapit ng maganap. Maaaring ito ay bagong oportunidad, pagbabago sa relasyon, o emosyonal na paghilom. Ang puting bunting sing, kahit sa sahig o loob ng kwarto, ay itinuturing na mensahe mula sa espiritual na gabay o ninuno. Sa maraming Pilipinong tahanan, seryoso itong tinatanggap. Para itong mensahe ng bantay ka namin. Hindi ka nag-iisa. 3. Kakaibang panaginip o déjà vu. Bago o sa mismong Agosto 28, maaaring makaranas ka ng matitinding panaginip tungkol sa paglipad, tubig, daan, o mga mahal sa buhay na yumao. Hindi lang ito basta panaginip, ito ay mga mensahe. Isulat ito. Pag-isipan. Ang simpleng panaginip ng pagtawid sa tulay, halimbawa, ay maaaring nangangahulugang papasok ka na sa panibagong yugto ng buhay. Kung parang naramdaman mong nangyari na ito, parang eksaktong sandali na. Ito ay patunay na nasa tamang timeline ka. 4. Taong nagsasabi ng inaakalang bagay. Maaaring may masabi ang estranghero, kaibigan, o kahit isang bata na tumama ng malalim sa'yo. Mga linyang tulad ng pakiramdam ko may darating na maganda sa'yo. Maghintay ka lang, darating din ang panahon mo. Hindi ito random. Ginagamit ng universo ang mga tao para magpadala ng kumpirmasyon, lalo na sa Gemini, ang tanda ng komunikasyon. 5. Katahimikan bago diyanhi pagbabago. Minsan, bago ang malaking pagbabago, nagiging tahimik ang buhay. Bumabagal ang oportunidad, lumalayo ang mga tao, at tila tumitigil ang emosyon. Huwag kang matakot. Ang katahimikan na ito ay sagrado. Sa paniniwalang Pilipino, ang katahimikan ay madalas na nauuna sa pagbabago. Parang karagatan, bago dumating ang alon, ang enerhiya ay humahanda. 6. Inaasahang pakiramdam o malakas na kutob. Maaaring bigla kang makaramdam ng pagnanais na maglinis. Gusto mong maglakad sa kakaibang daan. O maramdaman mong dapat mong tawagan ang isang tao. Sundin mo ito. Huwag mong questionin. Ang kutob, iyong panloob na tinig, ay pinakamalakas kapag nakaalin ang iyong espiritu. Gemini, hindi lahat ng senyales ay malakas. Ang iba ay banayad, tahimik, o halos hindi nakikita ng mata, pero ramdam sa puso. Kung bukas ang iyong kamalayan at matatag ang iyong pananalig, mapapansin mong ang universo ay hindi malayo, nandyan lang pala, buong panahon. Kaya kapag nakita mo ang mga senyales na ito, huwag mong tanungin. Totoo ba ito? Bagkus, sabihin mo. Tinatanggap ko ang mensahe. Handa na ako. Iyan din ay mangyayari pagkatapos ng Agosto 28. Gemini, pagkatapos ng Agosto 28, may magsisimulang magbago, kahit hindi mo ito agad makita. Naitanim mo na ang binhi. Naayon mo na ang iyong puso, isipan, at enerhiya. Ngayon, ang universo ay magsisimulang tumugon sa anyo ng alon. At ang tugon na ito ay maaaring dumating sa 3 makapangyarihang anyo, mga oportunidad, pagbabago ng direksyon, o emosyonal na linaw. Tingnan natin isa-isa. 1. Lilitaw Vangeleg, hindi inaasahang oportunidad. Maaaring bigla kang makatanggap ng tawag tungkol sa trabaho, alok, biyahe, o simpleng usapan na nauwi sa isang mahalagang bagay. Hindi ito aksidente. Ito ang tinatawag nating mga Pilipino na swerte na kumakatok. Pero narito ang katotohanan. Maaaring hindi ito dumating sa anyong inaasahan mo. Maaaring dumaan ito sa pagsubok. Maaaring mangailangan ng tapang. Maaaring may kasamang discomfort o pag-aalinlangan. Huwag mo itong tanggihan agad dahil lang kakaiba ito. Kung dumating ito malapit sa Agosto 28, pansinin mo. Sabihin mong, kahit may pagdududa. Ang universo ay nagbibigay ng gantimpala sa mga kumikilos. 2. Pagbabago ng direksyon, hindi isang saradong pinto, isang biyaya. Hindi lahat ng biyaya ay bukas na pinto.
Minsan, ang biyaya ay pinturing isinara. Maaaring mapansin mong may bagay na biglang nawawala, maaaring isang tao ang lumayo, natapos ang proyekto, o hindi na gumana ang plano. At maaaring masakit ito sa simula. Pero Gemini, tandaan mo, humiling ka ng alignment. Minsan, tinatanggal muna ng universo ang hadlang bago ibigay ang tunay na nararapat sa'yo. Yung pag-aantala, pagtanggi, o pananahimik. Hindi parusa yon. Iyon ay proteksyon. Sabi nga ng mga Pilipino, kung para sa'yo, ibibigay sa'yo. Paniwalaan mo ito. Inaayos ka, hindi tinatanggihan. 3. Papasok ba nilinaw ay isipan. Mas lalo mong mauunawaan ang mga tao at sitwasyon pagkatapos ng Agosto 28. Maaaring may isang taong pinagkakatiwalaan mo noon pero ngayon ay tila lumalayo at malinaw na sa'yo kung bakit. Maaaring ang isang sitwasyong nakakalito ay biglang nagkakaroon ng saysay. Maaaring ang damdamin mo tungkol sa isang tao ay nagbabago, mas kalmado, mas matatag, mas totoo. Ito ay dahil si Mercury, ang iyong ruling planet, ay muling binubuksan ang iyong isipan. Parang nawala ang ulap sa paligid. Mas malinaw kang makakapag-isip, makakapagsalita ng may kumpiyansa, at makakapagdesisyon ng walang takot. Pero paano kung wala kang naramdaman agad? May ilang Gemini na agad mararamdaman ang pagbabago. Pero ang iba maaaring wala. At ayos lang yon. Hindi ka nagtatanim ng binhi at umaasang magiging puno agad kinabukasan. Hinahayaan mo itong lumago sa tamang panahon. Dinidiligan mo ng pananalig. Patuloy kang lumalakad ng may tiwala na ang universo ay hindi mabagal, ito ay sakto lang ang tiyempo. Kaya ipagpatuloy mo ang iyong bahagi. Ipagpatuloy ang iyong mga ritual. Maging mapagpasalamat. Magtiwala sa iyong kutob. At higit sa lahat, huwag mawalan ng pag-asa kung parang walang nagbago agad. Dahil maraming biyaya ang tahimik na umuusbong at biglang sabay-sabay na namumukadkad. Gemini, pagkatapos ng Agosto 28, hindi ka na pareho. Lumakad ka na sa bagong enerhiya, bagong pagkakaayon, at bagong yugto ng buhay mo. Ang mangyayari pagkatapos ay nakadepende sa gaano ka naniniwala, gaano ka nagtitiwala, gaano ka kahanda tumanggap. Nakikinig ang universo. Nagsimula na ang pagbabago. Ngayon ikaw naman ang kailangang humakbang. Gemini, malayo na ang narating mo sa paglalakbay na ito. Mula sa pagkalito hanggang sa pagkilala ng mga senyales. Mula sa pagdududa sa mga delay hanggang sa pagtitiwala sa banal na tiyempo. Ngayon, nakatayo ka na sa pintuan ng isang bagong simula. Ang Agosto 28 ay hindi lamang isang petsa, ito ay isang lagusan. Isang kosmikong pinto na tutugon sa iyong kahandaan, sa iyong tapang, at sa iyong pananampalataya. Hindi pinipili ng universo ang pinakamalakas. Pinipili nito ang nakaayon. At ikaw, Gemini, ay nakaayon na ngayon. Tandaan mo, ang kapangyarihan mo ay matagal nang nasa loob mo. Ang mga bituin ay refleksyon lamang ng alam na ng iyong kaluluwa. At ngayon, habang bukas ang portal na ito, hindi ka na naghihintay, tumatanggap ka na. Ikaw ang tanda ng kambal, ang anak ng hangin, ang tinig sa pagitan ng mga mundo. At kapag nagsalita ka mula sa puso, nakikinig ang universo. Kaya't magsalita ka ng malinaw. Lumakad ka ng buong tapang. At maniwala ng walang pag-aalinlangan. Ang enerhiya ng Agosto 28 ay matagal bago muling bumalik. Kaya huwag mo itong sayangin. Huwag mong pigilan ang iyong panalangin. Huwag mong patahimikin ang iyong kutob. At huwag mong baliwalain ang mga senyales dahil lang tila maliit ang mga ito. Gemini, hindi hinihingi ng universo ang pagiging perpekto, ang hinihingi lang ay ang iyong presensya. Ang maging bukas. Ang magsabi ng ini kapag dumating ang tamang sandali. Ang bitawan ang mabigat at tanggapin ang nakalaan. At kapag ginawa mo ito, kahit ang imposible ay nagiging posible. Kahit ang katahimikan ay nagiging kasagutan. Kahit ang ordinaryo ay nagiging banal. Nakatingin na ang mga bituin. Umiikot na ang enerhiya. At sa pagkakataong ito, Gemini, ikaw na ang nasa sentro. Handa ka na bang tanggapin ang para talaga sa'yo?